umpisahan ko sa pag-share po sa ating mga kaibigan mula sa media dun sa tulong na naipaabot na ng DSWD sa mga naapektuhan ng Bagyong Mirasol, Nando, at ngayon ni Bagyong Opong, and of course ng Southwest Monsoon. Patay po sa aming pinakahuling monitoring, this is as of 6 a.m. this morning, ang total cost of humanitarian assistance na naipahatid na po ng DSWD ay nagkakahalaga na ng mahigit 73 million pesos. At ito po ay binubuo ng mga food packs and non-food items. Sa food packs alone, mahigit 108,000 family food packs na po yung na-distribute natin dun sa mga naapektuhan. But of course, we expect these numbers to increase within the day sapagkat as we speak, nagde-distribute po yung aming mga field offices ng mga relief items sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Lalong-lalo na po dyan sa Region 8, sa Region 5, and sa Region 4B. And hindi lamang po mga food and non-food items yung naibamahagi na natin sa ating mga kababayan. Doon naman po sa mga locally stranded passengers natin, nakapag-provide din ang DSWD ng mahigit 1,300 na mga ready-to-eat food boxes doon po sa mga major ports ng ating bansa. In particular, Manila North Port, Lucena Port, Batangas Port, Matnog, Dumangas Port sa Iloilo, Banago Port, and Bredco Port sa Bacolod City, at sa Maguinoo Port sa Calbayog City. In addition to that, more than 3,700 hot meals yung na-serve din po natin sa mga locally stranded passengers sa Sorsogon, gayon din po sa Pio Duran Port. And meron din po tayong mga 133 locally stranded individuals na papunta ng Catanduanes na stranded naman po sa Tabaco City ang na-serve din natin sa pamamagitan nga ng pamamahagi ng hot meals. Patay po doon sa aming 6 a.m. monitoring, mahigit 641,000 po na mga pamilya ang apektado sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang katumbas po niyan, nasa mahigit 2.2 na mga katao. At sila po ay matatagpuan sa 6,619 na mga barangay. Of this number, meron po tayong minomonitor na mahigit 51,400 na mga pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 175,000 po na katao na nasa loob po ng mga evacuation centers at dyan po pansamantala nalululuyan. Siyempre, meron din po tayo mga internally displaced persons outside evacuation centers na ang bilang naman po niyan mahigit 36,000 na mga pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 134,000 po na mga individual. Ang Department of Social Welfare and Development, nakahanda po tayo, meron tayong mahigit 2.5 million family food packs preposition in strategic parts of our country, and habang tayo po ay nandito, patuloy yung production ng mga food packs sa aming Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. We're aiming around 20,000 family food packs produced daily, and all of these are immediately dispatched to our warehouses nationwide para ma-replenish naman po yung goods na lumalabas o na-distribute na from our warehouses. So far, yun po ang aming disaster response operations. Kasalukuyang nasa Cagayan, si Secretary Rex Gatchalian, kasama po ang ating mahal na Pangulo. Sila po ang nag-oversee noong isinasagawa na pagbibigay tulong sa Gonzaga and sa Santa Ana, Cagayan. And tomorrow, ngayon, pinag-uusapan na po namin kung paano po kami makakarating ng Masbate. Dahil ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian, we have to visit Masbate dahil talagang naapektuhan po ang bayan po na iyan. Kailan nagsimula na masolve yung problema? Kasi perennial problem pag may baha, ini-stop ang biyahe sa dagat. Yung mga na-stranded, ang laking problema niyan. Kasi if not less, least priority siya ng host local government na pakainin kasi hindi taga ron. Let's say sa Lucena ka na-stranded, papunta ka ng Marinduque.
Hindi ka pakakainin ng LGU ng Lucena. Ang priority nila, importante ng Lucena. Hindi ka rin pakakainin ng destination ng Marinduque kasi out of their jurisdiction. So ma'am, kayo na nagsimulang ganyan, na kayo na ang nagbibigay ng pagkain. Kaya wala na tayong mabalitan, nagugutom sa pier eh. 2 or 3 months ago, nagkaroon tayo ng kasunduan with the Philippine Ports Authority para makapag-preposition nga tayo nitong mga ready-to-eat food boxes natin sa mga major and critical ports dito sa ating bansa. So, matapos po na malagdaan natin yung kasunduan na yon, we immediately dispatched itong mga ready-to-eat food boxes ng ating pong ahensya. And ngayon nga ay nagagamit na po natin. Kung matatandaan also, meron din kami mga na-acquire na mobile kitchens. So, bawat field office po natin merong mobile kitchen. So, yan naman yung nakakapag-serve ng mga hot meals. Kaya dito sa Matnog, sa Sorsogon, naipadala natin agad bago pa tumama yung bagyo. Kaya yung mga staff natin ay talagang nakapaghanda. At meron tayo mga na-prepare. Kasi tama po yung nasabi nyo, marami sa mga locally stranded individuals or passengers ang pagminsan nga si Philippine Ports Authority na yung naghahain ng kanilang makakain. At sabi nga nun ni GM nung nakausap natin siya, hindi naman nila yun mandato, pero syempre, it's our social responsibility naman na tignan na maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan. So, even if it's not included in their budget and hinahanapan nila ng paraan, but they're very thankful to the DSWD kasi meron na nga po tayong ganitong tulong na naipapaabot dun sa mga passengers who are stranded in ports. Ngayon po ay patapos na ang Setyembre, meaning yung tatlong quarter ng fiscal year na ito ay patapos na, magpapunta na tayo dun sa fourth quarter. Kumusta po ang funding ng DSWD? Meron pa bang natira at kaya ba nating iraos pa yung mga pangailangan natin, assuming for the sake of discussion na may mga paparating pang mga kalamitan? Unang-una, tayo po ay nagpapasalamat sa Department of Budget and Management kasi lahat po ng mga request natin for replenishment of our quick response fund ay agad po nilang tinutugunan. The immediate replenishment of our funds enables the department to continue with our production and prepositioning of goods. Mahalaga and very critical yung funding support kasi na ini-extend sa atin ng ibang ahensya ng pamahalaan dahil talagang nasusuportahan yung pag-strengthen natin ng implementation ng buong bansa handa program. I think I've explained this before but uulitin ko po, because of the buong bansa handa program, we were able to create 2 parallel supply chains. First is the government sector driven and second is the private sector driven. Dahil po dito, mas napalakas natin yung production ng mga food packs at pag-preposition ng mga goods sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. Close to 1,000 warehouses na po ang meron tayong mga stockpiles. And the idea nga there is to make the DSWD omnipresent para hindi na tayo maghihintay ng ilang araw pa bago makarating po yung mga goods dun sa mga disaster-affected areas. Bago pa man po tumama, nandun na po yung goods natin, naka-prepositions na. So that anytime that the local government units would require augmentation support, ma-access po nila ito agad-agad. Now, I mentioned about the private sector-driven na supply chain. Dito po kasi, we could draw down from existing framework agreements with private organizations or with private distributors and private retailers. So, nakakapag-procure tayo, nakakapag-draw down tayo ng mga pre-pack na ng mga family food packs. And that would complement the goods that we are producing in our major production hubs, which are located in Pasay and in Cebu. So, again, very critical na meron tayong funding support from the DBM. And of course, as I've mentioned, we're very gracious to DBM because lahat po naman ng mga request natin ay agad po nilang na-actionan. Now, in terms of available standby funds and stockpiles, currently nasa mahigit 3 billion pesos pa po iyan na binubuo ng standby funds na around 385 million pesos, and then we also have stockpiles accounting to around 2.5 family food packs. 2.5 million family food packs. Speaking of funds po, maaari niyo po ba kaming ma-inform kung ano ang anyo at hugis ng budget ng kagawaran for
next year? Kasi po, halos parapap na yung deliberasyon ng budget sa Kamara, mag-uumpisa na sa Senado. Ano po yung mga salient pa nito na points? Anong pagkakaiba dun sa fund nyo for this year at ano yung nakikita nyo kailangang improve for next year? Well, batay doon sa nangyari ng budget deliberation sa DSWD budget, naipakita natin na mahigit 220 billion pesos po yung na 223 if I'm not mistaken, na nasa National Expenditure Program ng DSWD for 2026. Kalahati po niyan ay mapupunta sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kasi ang target po natin is of course around 4.4 million households. Lumabas na po kasi yung CBMS. So makikita natin kung ilan po yung mga mahihirap na pamilya at ilan pa po yung pwedeng idagdag doon sa programa. Kasi currently, ang active households natin ngayon ay nasa mahigit 3 million. So kung may lalabas pa po doon sa CBMS na karagdagang mahihirap na pamilya, then we will have to include them, enroll them in the program. So that's the reason why we have the lion's share of our budget for 2026 is given to the 4Ps. Apart from that, of course, yung mga ibang programs and services natin, kagaya ng assistance to individuals in crisis situations, sustainable livelihood program, yung walang gutom program, ay may naka-allocate din na pondo para sa 2026 at nakapaloob yan doon sa ating pong proposal for 2026. Last na ma'am, just the other day, the President has announced that 36 billion pesos will be allocated para sa DSWD, specifically para sa 4Ps. At ito ay manggagaling dun sa pondo na dapat sana ay para sa DPWH. If and when na ito ay may sasama over and above dun sa budget ng kagawaran for 2026. Sa 4Ps, ano ang iniisip po ng kagawaran dito? Ibig bang sabihin ito, mas papalawakin, dadagdagan yung membership ng programa o may plano bang taasan at ano ang magiging kagyat na epekto nito dun sa programa? Gaya nung nabanggit ko, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang target natin for 2026 is actually our annual target. It's 4.4 million households. As of the latest monitoring, nasa mahigit 3 million yung active households natin. Bakit po nasa 3 million na? Kasi mahigit 1.4 million na po yung nakapag-exit. Ibig sabihin, nag-improve yung kanilang level of well-being. Kaya sila po ay nag-exit na mula sa programa. Now, dahil nga lumabas na yung latest result ng CBMS, yung Community-Based Monitoring System, i-check natin doon kung meron pa bang mga mahihirap na mga pamilya na hindi pa na ipapasama dito sa 4Ps. Kasi sila po yung i-enroll natin to meet the annual target of 4.4 million. Ano pong ibig sabihin po nito? Mas marami po tayong kababayan na kabilang sa mahirap na sektor na meron pong anak 0 to 18 years old na matutulungan. Dahil ang layunin ng programa ay mamumunan sa edukasyon at kalusugan ng mga mahihirap na pamilya, particularly doon po sa kanila pong mga anak, to break the intergenerational cycle of poverty. So sa pag-usad po ng ating bansa kasi, mahalaga na yung mga kababayan nating mahihirap ay mapasama dun sa ating pag-unlad. That's one of the principles of social protection. That's inclusivity. So kinakailangan na matulungan natin sila nang sa gayon ay sama-sama tayo na makaunlad bilang bansa. So mahalaga yan na impact ng programa sa ating pong sa ating pag-develop as a nation. Ano nga pong laman ng packs na binibigay niyo? Ang laman po niyan, 6 kilograms of rice, 2 vacuum sealed po yan na tag 3 kilos. Baka kasi magtaka sila, bakit may 2 packs po doon na tag 3 kilos. That's 6 kilograms of rice. And then 10 assorted tin cans. Meron po, yung 10 niyan, 4 na corned beef, 4 na tuna flakes in oil, and 2 sardinas. And then may 5 sachets po iyan ng instant coffee and then 5 sachets din po ng Chocomalt. So a family food pack is good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days.
Yun naman pong ready-to-eat food box natin, ito naman po yung puti na mas maliit yung dimension. Ang laman po niyan, champurado, arroz caldo, tuna paella with rice, and then merong chicken pastil, chicken giniling, and then merong kang protein-rich biscuits and complementary food for infants. Ma'am, wala namang kumakain Kasi ma'am, sa mga lugar na binabaha, ang problema po yung alipong at galis. Hindi mo pwedeng samahan yung pack ng ointment man lamang para hindi naman kumalat yung Hindi ko masabi kung epidemya niya, pero ang dami pong meron. Ang Department of Health ay kasama po natin sa response cluster. Yung miyembro po iyan. And kapag naman po, kasama natin ang Department of Health sa pamamahagi din ng mga ibang kakailanganin, lalong-lalo na ng mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers. Meron din po silang mga packs, medical kits na ipinapamahagi. And kapag may mga nare-receive naman tayo ng mga information na nagkakasakit sa mga evacuation centers, meron po tayong tinatawag na referral pathway. Kasi ang DSWD, hindi lamang po lead in the distribution of food and non-food items. We're also lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. So kapag may mga information po tayo na nakakalap sa mga evacuation centers, we refer it to the DOH. Yun po yung tinatawag natin na referral pathway na since sila po yung competent authority in addressing medical concerns in evacuation centers, nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Ma'am, paano yung nasa labas ang evacuation? Baka naman kulang sa pansin. Kasi safe nasa evacuation center Ang dami nag-aalaga sa kanila. Paano yung umuwi pa sa kanilang bahay nagtatrabaho? Sa loob ng bahay hanggang binti ang tubig baha na tinitisa lang nila kaysa magpunta ng evacuation center. Meron bang kalinga na nakukuha rin sa gobyerno yung mga ganun? Yes, that's the reason why we're also monitoring yung mga affected populations outside evacuation centers kasi binabahaginan din po natin sila ng tulong. Pinapaabot din po natin yung mga food packs and non-food items sa kanila in close coordination, of course, with the local government units. Considering na number one tayo sa disaster, disaster-prone tayong bansa, enough ba yung resources na binibigay ng gobyerno sa DSWD? O tingin mo, dapat taasan pa ng gusto? Actually po, bago tumama si Bagyong Crising, ang stockpile po natin ay nasa mahigit 3 million family food packs. Kasi ang target po nga natin is around 3.2 million. Bakit po 3.2? Batay po doon sa ginagamit namin na predictive analytics for humanitarian response. Tinignan po natin yung 15% of the population based on the PSA data of 2024. Ano po yung relevance nun? Alam naman po natin na kapag may mga bagyo o may mga disasters, everyone is affected. But disproportionately affected po yung pinakamahihirap na pamilya. Kaya po kinukuha natin yung 15% of the population kasi sila po yung priority natin. Now, we get that data, we get those figures, we match it to the number of warehouses in those provinces or regions, and then we check also the maximum capacity of our warehouses to determine kung ano yung target natin na stockpile for each area. So doon natin nakikita kung sufficient ba yung mga resources na iniimbak na po natin. Now kung hindi, then nagdadagdag po tayo ng mga warehouses. By virtue of relief prepositioning agreements, nahihiram o nagagamit po natin yung mga warehouses ng mga local government units para madagdagan pa yung mga stockpiles po natin. Sa pamamagitan po kasi nito, makakatiyak na yung mga pangangailangan ng pinakamahihirap ng kababayan po natin na apektado ng mga disasters ay agaran po nating matugunan. So yun po yung pagpaplano na ginagawa natin to make sure that we could immediately and adequately address the needs of disaster-affected populations. Yung sa World Risk Report, na-identify ang Cagayan and Agusan del Norte as particularly vulnerable. Dahil sa main river system, then tributary,
extensive coastlines. Stands to reason na dapat yung resources din ng DSWD is concentrated on these provinces, di ba? That's correct. Kaya nabanggit ko kanina yung predictive analytics for humanitarian response because that's really one of the tools that we're using to first determine what are the different types of hazards na maaari pong makaharap ng mga kababayan natin. And then again, sabi ko nga kanina, dinedetermine natin sino yung mga most affected na population dyan po sa lugar na yon. And then reference po natin yan in our planning in determining yung mga stockpiles na dapat nakalagay na nga doon sa mga warehouses natin. But apart from that, baka kasi ang na-appreciate na lang is yung mga food packs and non-food items. Kasi kanina napag-uusapan na nga yung climate change, the intensity, the frequency of extreme weather phenomenon ay mas lumalaki o mas dumadami. Isa po to doon sa mga tinitignan din ng DSWD bilang bahagi ng pagpaplano natin sa paghahanda. But apart from that, meron din tayong mga climate change adaptation and mitigation measures na mga programa. Isa po dyan yung lawa at binhi o yung local adaptation to water access at breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, na kung saan kinukuha din natin yung datos from the DOST Pag-asa, yung climate change outlook, para makita natin ano yung mga areas na vulnerable naman sa extreme drought, matulungan naman natin sila sa pag-set up ng mga water reservoir para mapaghandaan, hindi masyadong maapektuhan rin yung mga magsasaka o mangingisda sa mga lugar na yon. Nang sa gayon, ma-address din natin yung kanilang economic and food security. So, these are some of the interventions being done by the DSWD, and we're not limited to just the response, but we're also helping in adaptation and mitigation. Yung usapin ng permanent evacuation centers, na tutupad ba ito? Lalo na sa mga probinsyang itong vulnerable, dapat meron na silang permanent evacuation center. Yes, we understand that the Department of Interior and Local Government has already issued a directive to all local government units to set up or establish their own evacuation centers. That's correct. Instead of using yun nga pong mga paaralan, because we don't want to disrupt the economic, the learning activities of our students. But gusto ko pong idagdag, kasi may programa po ang DSWD na Kalahi Seeds. Yung Kalahi Seeds po, we use community-driven development approach, wherein it's the community that identifies kung ano po yung kinakailangan nilang proyekto sa kanilang lugar. And then sila na rin po yung nagbabudgeting, nagpro-procure ng mga materials, sila rin po yung nag-execute o nag-implement ng programa. And then, sila na rin yung nagmo-monitor. May mga evacuation centers po na naipatayo through community-driven development, through Kalahi Seeds. At marami na rin po tayong napuntahan. In fact, kami po ni Secretary Rex Gatchalian ay umiikot sa iba't ibang lugar sa ating bansa at pinupuntahan namin yung mga bridges, mga walkways, mga daycare centers, na naipatayo through community-driven development because we wanted to show na actually kaya po ng komunidad na ma-address yung kanila pong mga pangangailangan. That's why Kalahi Seeds is one of the poverty alleviation programs also of the department. Nakatulong po ba sa inyo na accurate na yun? It's too accurate, yung forecast ng Pag-asa kung saan tatama ang bagyo. Kasi dati yung 5% lang na recurve sa distansyang 900 kilometers sa lupa natin, akala tatamaan Bicol, tatamaan pala ng extreme northern Luzon na. Ano yung impact doon sa inyong prepositioning doon sa accurate forecast ngayon ng Pag-asa kung saan daraan yung bagyo? Sa incident command system, napakahalaga talaga yung planning and coordination amongst government agencies and other stakeholders. Kaya yung ginagawa po namin with Pag-asa na maya't maya ay nag-meeting kami bago pa man nga nag-uumpisa pa lang siya, na sama ng panahon, malayo pa sa ating bansa, ay nag-uusap na po kami, gayon din doon sa NDRIMC, para nga po
mapagplanuhan ng maayos yung iba't ibang mga actions na gagawin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na within the council. Kasi malinaw naman kung sino yung mamamahala sa preparedness, sino sa response, and early recovery. So again, mahalaga yung impormasyon na naibabahagi po sa atin ng Pag-asa and the interagency collaboration within the department or within the government. Ano ang pinaka kailangan nila doon? Second, napapangalagaan ba doon yung may mga special needs? Paano nyo siya hinahandle? Yes, Noel. Doon sa ating pong mga naapektuhan ng mga kababayan, ang pangunahing pangangailangan po talaga ay sa pagkain. I'm just throwing my report. Yung dito sa mahigit 51,000 na mga pamilya na nasa evacuation centers, again, ang pangunahing pangangailangan po nila ay mga pagkain. But we're also providing non-food items, kagaya nga ng mga hygiene kits, mga sleeping kits, family tents, kitchen kits, laminated sacks, sleeping kits, hygiene kits, and family kits. So ito yung naipapahatid natin sa kanila, lalong-lalo na yung mga lumikas dahil medyo malakas talaga yung tama nung bagyong Opong sa kanila. Dahil nga ang DSWD ay nangunguna rin sa camp coordination and camp management, tinitiyak natin na meron pong functional water and sanitation health facilities. Meron pong mga safe spaces para sa mga vulnerable sectors, lalo na sa mga pregnant and lactating mothers. Meron din pong mga child-friendly spaces na it's a separate room for some evacuation centers na kung saan may mga gamit sa kanilang pag-aaral, may mga isinasagawa ng mga play therapies kasi mahalaga na may mga meaningful activities yung pong mga bata sa loob ng mga evacuation centers para mapangalagaan sila. And then of course, maprotektahan rin sila from various risks. So yan ang isa sa mga tinitignan natin na dapat meron sa mga evacuation centers. At alam mo, Noel, bago pa man magkaroon ng mga bagyo o sa panahon na sinasabi natin ay mga rest period, nagsasagawa ang DSWD ng mga capacity building activities for camp managers so that they are reminded of the standards in maintaining and managing evacuation centers. Sa AX po, kasi for sure qualified tong mga tinamaan sa AX. Paano po pag doon sa probinsya? Kasi dito sa central office, very accessible po. Meron tayong crisis intervention center. Paano po yung magiging takbo doon sa probinsya? Meron po ba tayo sapat na budget for AX para dito sa mga pamilya nito? Well, alam mo naman, sa aming mga field offices, may tinatawag kaming satellite offices at mga social welfare and development offices. May SWAD offices and satellite offices kami. So, may mga personnel po tayo na pwedeng mag-assess at pwedeng mag-release ng financial assistance doon sa mga maapektuhan. Combine kasi yung monitoring natin noong si Nando, si Mirasol, Southwest Monsoon at ngayon si Opong. But kung kukunin natin yung total, nasa mahigit 73 million pesos worth na po yung humanitarian assistance na naipahatid natin. But if you want to be more specific doon sa mga naapektuhan, maybe I could provide the information after this forum. Ipa-segregate ko lang. And then, as of na ito pa bang lugar? Or mas bali pa lang? We're looking at Romblon also. Hindi asset. Yes. May updates na po on the amendments of the 4Ps program for life sectors. Kasi sabi mo yung DSWD want an after-period program for those who exit the 4Ps.
Actually, Ivy, matagal na po itong pinag-uusapan na kung saan ang DSWD nga ay nakapag-provide na rin ng comments on the proposed amendments to the 4-piece law. Isa po sa mga dahilan bakit kami umiikot ni Secretary Rex Gatchalian at konsulta, nakikipag-usap sa ating po mga 4-piece beneficiaries is because we wanted to hear also their views, their insights on the proposed amendments nga doon sa programa. Sila kasi yung maapektuhan ng mga pagbabago, posibleng pagbabago sa implementasyon ng 4Ps. So right now, we're looking at maybe making the program participation not limited lang to 7 years, but it should be needs-based, na hindi po matali lamang doon sa 7-year period. At batay kasi doon sa naging konsultasyon natin sa mga 4Ps beneficiaries, pinakita nila that they truly value education and that they see education as one of the pathways to exit from poverty. So ang sinasabi nila, sana merong mang miyembro na makapagtapos ng kolehiyo or may anak sila na makapagtapos ng kolehiyo para matulungan din yung kanilang ibang mga anak na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. So again, we're looking at strengthening case management to determine the improvement in the level of well-being and making use of the social welfare and development indicator in assessing if the beneficiaries are ready to exit na from the program. Of course, nandyan yung increase in the cash grants and then in the inclusion of the first 1,000 days dito sa programa because very critical nga yung 0 to 2 years old, yung first 1,000 days of life. So, dapat mamonitor na natin yung mga bata habang sila pa ay nasa sinapupunan ng kanilang pong mga ina hanggang sila ay maipanganak. And ma-assure na meron pong funds for that, for the first 1,000 days monitoring. In addition to that, we also requested na ma-include ang DSUD as one of the members of the National Advisory Council because DSUD could also help our beneficiaries in terms of social adequacy. Dahil matutulungan sila na magkaroon din ng kanilang mga sariling mga tahanan. Kasi mahalaga yun doon sa mga indicators na nandun sa ating SWIDI tool. So yun yung mga nakikita natin. But yes, ongoing yung consultation para maging maayos yung pagsusumite natin nung mga comments natin for the 4-piece law amendment. And the 2.3 million na beneficiaries right now, may numbers ba tayo kung ilan din yung hindi pa ready to exit? Yes, we have a data, but I don't have it right now. We'll have to request our National Program Management Office to provide us with the number of 4-piece beneficiaries who are still in level 1 or yung sa survival level and sino yung nasa level 2 at yung level 3 or yung naman tinatawag natin na self-sufficiency level. Kasi kapag naka-reach ka na ng level 3, then you're ready to exit already. Yes, gaya ng nabanggit, mapupunta yan ang karagdagang pondo sa DSWD, ilalaan yan para sa implementasyon ng assistance to individuals in crisis situation. Kasi kung matatandaan, nabawasan po yung pondo para sa AICS for 2026. So malaking bagay po na madadagdagan kasi ibig sabihin nito, mas marami po tayong mga kababayan na sumasailalim sa krisis na mababahaginan po natin ng tulong. Gayon din po doon sa Sustainable Livelihood Program, kinakailangan talaga ito as an aftercare intervention for 4-piece beneficiaries para ma-sustain yung improvement in their level of well-being. Maganda na madadagdagan yung pondo natin for that. Because again, that would mean that we'll be able to fulfill our mandate more effectively and efficiently. So yun po muna ang nakikita natin, walang mga karagdagang mga programa, but just allocate those additional funds to the existing programs of the department.